Ayan, nandito tayo ngayon sa ating mga tinatambak dito. So, importante rin talaga marami kang mga tambak-tambak sa bahay mo minsan. Nagagamit talaga. Ito nga yung ating gagamitin sa ating washing machine. Ayan, isang napakatigas na fiberglass. So, ito ay galing sa TV. Okay? So, kung wala kayong ganito, pwede naman yung mga metal na matigas. Pwede rin. So, dadalhin na natin to. Ayan guys, ito yung ating washing machine. So, ang ating washing machine, ang brand niya ay Panasonic. Yan, 6.5 kilograms. So, inaayos-ayos ko lang to. Lahat ng defect nito ay inaayos-ayos ko lang. Siyempre, nagtitipid tayo ng ating panggastos. At isa sa mga nangyari dito ay yung ano na siya, kinalawang na. Ayan, puro kalawang na siya. Okay? Puro kalawang na. At mostly ang kinalawang ay yung harapan. So, kaya nangyari dyan, bumaba itong harapan. So, pinaka-the best na solution, siyempre, dapat mapantay natin yan. So, bibigyan ko kayo ng technique. Kanina ipinakita ko sa inyo yung ating fiberglass. Ayan. So, naikabit na natin. Hindi ko na ito pinakita. So, ang kailangan lang dito para magawa natin to para mapantay, kung saan mang kinakalawang, kung sa side o sa likod, depende po yan, no? Kung saan na po problemang merong nakatungo siya. Okay? So, gagawin nyo lang po para maayos yan. Kailangan sukatin niyo yung original. Okay? Yung original na sukat niya para pantay natin. Kasi kaya lumababa yan dahil hindi nga siya pantay. So, papakita ko sa inyo, no? Yan. Yan. So, medyo madilim. Hindi natin gano'n makita. Okay? So, from here, yan. Yan. Pakita ko sa inyo. Kita nyo ba guys? Hindi. Madilim no? Yan. So, madilim siya. Yan. So, kung pupunta kayo doon sa pinaka parte na walang damage, na buo pa siya. Yan. Kaya nito, buo pa siya, di ba? Yan dito. Susukatin nyo po siya mula dito. Yan, mula dito hanggang dito sa taas. Yan, from dito pababa hanggang dito lang. So, kailangan masukat po natin yan kung anong measurement yan. So, kagaya nito, susukatin natin kung anong sukat niya. Yan, so hahawakan natin. So, dito lang kayo. Natin. Yan. So, ang sukat po niya ay, yan. So, ang sukat po niya ay 74.5. Yan. So, 74.5 po ang sukat ng ating kaha. Okay? So, ang sukat ng ating kaha ay 74.5. So, ibig sabihin, yan, ito tayo sa maliwanag. Galing dito, pababa, hanggang sa base, ay 74.5. So, ang gagawin natin, yung atin nakuwang fiberglass na ito, o kahit anong metal na matigas, ang unang-unang gagawin natin ay itutornilyo siya dito sa kanyang base. Yan, no? Tinurnilyo natin yung kanyang base dito, yan, yung baba nitong ating fiberglass o anumang metal, ito yun dito, yan. I-screw natin yan, tapos i-adjust natin itong ating body para masukat natin yung tamang sukat. Para masukat natin yung 74.5. So, depende po yan kung anong sukat ng inyong washing machine. Okay? Sa aking case, yan, makikita natin. Yan. So, tama-tama siya. Yan. 74.5. Yan. Yan po yung sukat ng ating washing machine. From sa taas dito, tapos pinantay po natin siya. Dapat lahat dito ay ang sukat niya ay 74.5. So, mula dito, pataas, 74.5. Pag nasukat nyo na maayos yun, itornilyo lang po ninyo ang inyong ginamit na fiberglass or metal. Be sure na natornilyo po mabaigi para hindi nabababa itong kanyang body o yung lata. Kasi most dito yung bumababa no? So, sa pagbubutas naman, madali lang pagbubutas nito gamit lang ang ating drill. So kung may mga drill kayo,
Yun. Kung wala naman, pwede kayong gumamit ng ice pick o pako. Painitan nyo sa apoy. Tapos itusok nyo lang dito sa ginamit nyo na fiberglass. O kahit hindi fiberglass kahit yung matigas na plastic, pwede. Ngayon, kung wala kayong ganyan, sabi ko kahit bakal, pwede. Kung bakal ang gagamitin nyo, pabutasan nyo, kahit 3 bakal lang ito. Kahit flat bar, pwede. Kung flat bar, dito lang lagyan sa bandang gilid, pa ganyan. Tapos papabutasan nyo na lang sa mga machine shop. Tapos isa dito sa gilid, tapos sa gitna. Mapapantay nyo na yung inyong washing machine. So, ganun lang kasimple, no? Kaya ito nagagamit pa. So, magagamit ko ulit ito, mga 5 years ulit. Okay, 5 years ulit, malamang masisira naman yung ibang parte nito. Malamang baka gilid naman ng masira o ano man. Pero ito, tumatagal na to. Tagal na itong ating washing machine. Sobrang tagal na. Itong ating washing machine, tumagal na siya ng ilang taon. Okay? So, matagal na talaga itong ating washing machine ito. At subok na siya. At talagang matibay din ang talagang Panasonic no? Matibay ang ating nabiling Panasonic na washing machine. So, ayan. So, ayan guys. Ito yung ating pinag-aralan ngayon. So, nasa sa inyo yan kung gagayahin nyo ating ginawa. Ayan. So, kita nyo naman ang ating ginawa. Ayan. Okay? So, hanggang dito na lang guys. And bago tayo magpaalam, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button and bell button and share like sa mga nagnanais, sa mga namumblema sa kanilang mga washing machine. Yan. And share nyo lang at sana may natutunan kayo ngayong araw na to sa ating maliit at maigsing video about sa pag-repair ng washing machine. And also, click nyo na yung bell button para naman updated kayo pag meron tayong bagong video. Mamano-notify kayo. Siyempre, pag na-notify kayo, click nyo agad at panoorin nyo ang ating mga video ng kaalaman, karunungan at kaalaman na pwede nating ma-apply sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. So, hanggang muli, thank you very much.